Hinahamon mo ako? Ha? May naririnig akong tunog sa taas. May nakatingin. Medyo malamig siya yung feeling dito. Sumatay yung balahibo ko. Halimbawa, nakikita mo yung lugar. Chúng ta sẽ đến khám phá một bệnh viện bỏ hoang khổng lồ nổi tiếng có nhiều thế lực siêu nhiên hung dữ tại Bulacan, Philippines. Khi Justin bắt đầu di chuyển tới địa điểm, trời vẫn còn sáng nhưng vì quãng đường khá xa, đến lúc đặt chân tới nơi thì màn đêm đã buông xuống. Sau đó, anh ấy ký các giấy tờ miễn trừ trách nhiệm với cơ quan chức năng ở địa phương và hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bắt đầu hành trình đêm nay. So guys, nandito tayo ngayon sa entrance. So dito pa lang guys, medyo delikado kasi may mga bubog na dito nagkalat. Check natin kung anong meron dito sa loob. Itong kisame niya, dito sa entrance, wasak na rin. Yan o. Dito tayo sa first floor guys. Nếu nhìn kỹ vết tích bên trong, có thể thấy được rõ ràng là những thứ này đã bị ai đó cố ý đập phá. Yung mga salamin ng mga ano dito, bintana, wasak na rin. Tapos dito, ano meron dito? Sa likod nito matatagpuan ng CR nila. Meron pa pala siyang likod. So mamaya check natin. So ibig sabihin meron ditong basement. Ito siguro yung counter nila, yung receiving area nila. May mga naiwan din pagkain dito na nakapatong. Wala akong kaalam-alam para saan to. Pero isa pala to sa magbibigay linaw sa investigasyon natin mamaya. Unahin natin tong right side. Check natin kung anong meron dito sa loob. Meron dito pinto. Pero hindi ko sure kung bukas. Nakasarado ang isang to kaya tiningnan ko ang katabi nitong kwarto. Walang nakalagay kung ano yung pangalan. At pagpasok sa loob ito, Không hiểu vì sao mấy căn phòng trong bệnh viện này lại không có bảng tên. Nhưng nhìn những đồ đạc còn sót lại có thể nhận ra được đây là khu khoa nhi. Vì bên trong được trải xốp cho trẻ em, kèm theo một số tấm thảm hỗ trợ. Khu vực này cũng được trang bị nhà vệ sinh riêng cho trẻ nhỏ và toàn bộ sàn được lắp gạch sáng sạch sẽ. Điều đáng chú ý là bên trong vẫn còn khá mới, nhiều đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn và chưa bị hư hại nhiều. Justin tiếp tục khám phá quanh khu vực này và phát hiện ra nơi đây trước đây từng được dùng làm lớp học. Và rõ ràng, nơi này đã từng mang lại nhiều niềm vui cho rất nhiều đứa trẻ. Trong lúc chỉnh sửa video, anh ấy chợt phát hiện ra điều này. Oo nga, ito siguro yung pedya nila. Sira na rin yung pinto dito sa hallway na to. Tapos dito banda, ito yung pa-basement. Tapos ito yung paakyat. dito matatagpuan din ang elevator nila. Pero makikita nyo dito, wala nang sira-sira na rin siya. Tapos dito sa baba, ito siya kung saan pumapasok yung tao. Dito siya. Yung mga kable niya, ano na rin, puno na ng kalawak. Part na to, ito yung sa right side. So check natin yung sa kabila kung merong hagdan, paakyat. Tara. Lớp sơn của tòa nhà này trông vẫn còn khá mới, tiếc thật. Đáng lẽ nơi này vẫn còn có thể tiếp tục sử dụng. Tính đến hiện tại thì nơi này vẫn chưa quá đáng sợ. Justin cũng chưa có cảm giác gì bất thường. Năng lượng ở đây cũng không quá nặng nề, nên anh ấy quyết định đi tiếp lên tầng 2 để kiểm tra. Tingnan ang second floor nito. Puno na rin siya ng mga sanga. So check natin dito Cầu guys. thang ở đây đã không còn chắc chắn nữa, nên mỗi bước chân Justin đều phải di chuyển thật chậm và Dito cẩn thận. steel, yung sa kabila kanina yung nakita natin, semento naman siya. Pero dito medyo delikado kasi itong hagdan niya puno na ng kalawang. So kailangan magdahan-dahan. Ayan, gumagalaw na siya. OMG. Oh, lawak nito. Nakasarado ang Chỗ này rộng thật, nhưng tất cả cửa lại bị khóa hết rồi, nên Justin phải xuống lại tầng dưới để vòng qua lại phía bên kia. nagsilaglagan na rin ang kisame sa bandang to. Yung plywood niya sira-sira na rin guys. Nalaglag na yung kisame ng hagdan. Medyo malamig siya yung feeling dito. Siguro dahil sa sira na rin yung bintana dito tsaka naka-elevate yung floor. So kaya siguro medyo malamig yung hangin dito. So dito medyo malamig. Dami siyang footprints guys. Dito okay pa yung kisame niya. Ayan kung makikita nyo dyan. Halos wala pang sira ang mga parte nito at hindi siya kagaya ng ibang kwarto na nadaanan natin kanina. Dito sa labas, sira-sira na yung malapit dun sa may hagdan. Tapos mapapansin nyo dito, ayan. Okay pa talaga yung ano niya, tiles niya. Habang nag-iikot bigla akong may narinig dito. Empty na rin siya. Yan pa yung mga kristal niya. So, halos parehas lang yung mga
May mga ingay ako naririnig, pero for sure, galing yun sa labas, hindi galing dito sa loob. Kasi bukas yung mga bintana eh. So for sure, nag-echo guys. Tapos ito, ano kaya ito? Bakit siya nakatay? Tường ở đây cũng được ốp gạch giống như căn phòng chúng ta thấy lúc nãy, nhưng bên này còn rộng hơn. Thậm chí còn có cả nhà tắm và gần như vẫn còn đầy đủ vật dụng. Meron din itong Ito, dito pa yung toilet nila guys. Diyan pa yung lababo, yung bowl, yung lagayan ng sabon nandito pa guys. Medyo creepy lang talaga kasi kung yan, papatayin ko yung ilaw. Ganito siya kadilim dito. So wala ka talaga makikita dito guys. Since sobrang dilim niya. Medyo malamig siya. Siguro nga dahil sa bintana. Do tầng này nhiệt độ khá lạnh nên Justin thử đi lên tầng trên để xem liệu ở trên đó có lạnh giống như ở đây không. Mamaya check natin, mag-investigate tayo. Tingnan natin kung may masasagap tayong frequency. So ngayon, check natin yung taas. Habang paakyat ako sa taas, unti-unting dumadami ang nakikita kong parte nito na nagsilaglagan. Dito, mas maraming kisame yung sira. Yan kung mapapansin nyo, sira. Ito yung nursing area nila. Siguro dito. Dito siguro yung mga nakatambay, yung mga nurse. Kasi dito, mga rooms na lang yung mga nandito guys. Halos parehas lang yung rooms dito at sa baba. Pero itong isa, sira-sira na rin. Pati yung mga bintana niya, sira-sira. Okay pa. Yung lababo niya, yun, tinanggal na. Pero buti hindi ito ninakaw. Mahanap pa tayo doon. So far, Ngay từ lúc ký giấy tờ để được phép vào khám phá, Justin đã được cảnh báo về một sự việc từng xảy ra tại đây. Theo lời kể của người dân sống gần khu vực này, đã từng có một người được phát hiện nằm bất động dưới chân tòa nhà. Cho đến nay, vẫn không biết được người đó là vô tình ngã hay là cố ý nhảy xuống nữa. Vì sự an toàn của bản thân, Justin đã quyết định không tiếp tục cuộc khám phá này. Anh ấy tin rằng phải có một lý do rất nghiêm trọng đằng sau những gì đã xảy ra tại đây. Vì vậy, anh đã tìm tới sự giúp đỡ của một trong những chuyên gia giỏi nhất của lĩnh vực điều tra hiện tượng siêu nhiên. Ed Kaluwag. Magiging logical tayo sa bawat angulo. Kung meron kang naramdaman, tandaan mo yung spot na naramdaman mo. So kung dito sa paligid ko ay hindi kamukha ng temperature dito, isa-separate ko na itong spot na to and then gagamitan na rin siya ng gadgets kung meron. Tapatan mo siya, hindi tapatan mo yung paligid, tingnan natin yung difference. Okay. Halimbawa, nakikita mo yung lugar tumunog yung bell. and actually wala siyang battery. So that's something. Dapat yan may battery para tumunog kasi may sensor at nakalagay lang siya sa bag. Tiếp theo, cả nhóm sẽ áp dụng phương pháp locking để kiểm chứng xem từng thành viên trong nhóm có ai liên kết được với thế giới tâm linh ở đây không. Yeah, kayo. Ikaw? 4th floor ako, then 5th floor. Luis, kita-kits. Akit ako ng 4th floor. Ikutin nila yung basement and then 2nd floor. Sa part Medyo iba na yung feeling since last time kasi goosebumps ako dito ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Tumatayo yung balahibo ko. Last time, kahit ako lang mag-isa pumunta dito, hindi ko to nararamdaman. Pero ngayon na may kasama ako, medyo kabado ako guys. pagdating sa kabilang dulo, may nakita akong butas. Đây là lối dẫn lên tầng 4. Không hiểu sao, càng đến gần nơi được cho là đã có người phóng xuống lầu, tim Justin ngày càng đập mạnh hơn vì hồi hộp. Feeling ko, may tumitingin sa akin dito. Feeling ko, may tumitingin sa akin dito. Approaching tayo, this is 4th floor. Dahan. Ang daming kristal dito, ang daming bubog. Basag na kasi yung bintana guys. Tapos medyo iba yung amoy, para siyang amoy feeds. Nagkalat din ang mga kable at mga sakit ng kuryente sa sahig ang nakita ko. Yung mga ano ng paa, hindi ko sure kung galing ba to sa mga pumapasok dito or galing dun sa batang pumalon. May naririnig akong tunog sa taas pero hindi ko sure, baka daga lang yun. Pero check natin kung anong meron. Tara. Ting sa taas, biglang nagiba ang pakiramdam ko. So check natin kung anong meron dun. Aw. Medyo ano dito. Bigla akong may narinig na tunog galing sa baba. I think andyan sila. Medyo mabigat dito. Ang to na paakyat dito. Sila ba yan? Kuya?
Pero wala akong narinig na sagot. Putyang gala, walang tao. Sir MJ, dyan ba kayo? Sir, yes sir. Meron po. Anong floor po kayo, sir? Third floor po. Habang tumatagal ako dito, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Kaya pinakyat ko ng iba kong kasama para mag-imbestiga. Oh. Oo nga, no? Pero anong ano to? Dinadetect ba? Stable eh. No. What the heck? Stable, no? Medyo malakas ang palo nito kaya nag-decide kami mag-spirit box. So, spirit box dito. Dahil may spirit box mo. Dala ko spirit box. Speaker natin yung sa'yo. Wala akong speaker eh. Eh, may dalawang speaker dito. Yun. Sino yan? Hindi sila yun. Ikaw sabi mo sa kayo ba yun? Tumatawag sa amin? Sir MJ, kayo ba yung tumawag? Kayo ba yun? Kayo ba yung nagradyo? Wala pa nagre-radyo sa amin po ngayon. Boses Sa floor? yun. I-review ko yung camera. Hindi po sir, wala po nagre-radyo po. Sa third floor kami sir. Third floor sabi nila eh. Diba? I-replay ko nga yung ano. Naka-record ka nun? Hindi. Ano? Oh. So may entity ba kaming kasama dito? Oo daw. Spirit! Diba? Sinabi, spirit. Mặc dù câu trả lời khá là rõ ràng, nhưng cả nhóm vẫn cần phải chắc chắn. Vì vậy, họ sẽ sử dụng hai chiếc máy giao tiếp với linh hồn để xem liệu cả hai có thu được cùng một đáp án hay không. Try namin dalawang spirit box. Check namin kung parehas yung sagot. Lumayo kami sa isa't isa para makita kung magkokonekta ang mga sagot na aming makukuha. Ikaw ba umuto sa batan tumalon? Ganun. Bakit mo ginawa yun sa bata? Sit. Putsang gala. Gusto mo bang ipagdasal ka namin? May nakatingin? May nakatingin. Medyo delikado ito dahil ibig lang nito sabihin, hindi lang isa ang naiwan dito. Sino yung nakatingin? At siguradong hindi lang normal na spirito o elemento ang nakabantay dito. May nakatingin daw habang ginagawa yun. Dito nagtanong na ako kay Kuya Bungo kung totoo ba ang mga nasasagap namin dito. Anong ano mo dun? Kasi ikaw, ano ka dun, sa scientific, tingin mo? Sa spirit box kasi, ang tinitingnan kasi doon, yung pagsagot sa'yo kung nasa hulog ba, paano kayo i-describe yun? Dumaan yung boses niya sa frequency talaga. Hindi siya parang Yung parang, oo, ang maganda kasi sa spirit box, ilang frequency yung tinatalbogan nun eh. Kaya imposible na makabuo ng word yun. Kung boses man ng radio station, yung putol dapat yung boses. Nag-decide na kaming bumaba para mas lalong malinawan sa pag-iimbestiga kasama si Sir Ed Kaluwag at nag-set up na kami ng kakailanganin dahil hindi ordinaryong communication ang aming gagawin. Dito kinailangan gumawa ng isang ritual para mabuksan ang tinatawag na lagusan para makausap ang mga hindi natin nakikita. Sobrang dami nangyari sa 3 oras na pakikipag-communicate namin sa kanila. Dito na ako kinabahan dahil hindi lang daw espiritu ang nakapasok sa lagusan. Kaya nagtanong na ako agad ng oras. Malapit na tayo sa Devil's Eye. Malapit na pala kami sa tinatawag na Devil's Hour at dito mas lumala ang mga nangyari. Biglang pumalo ng malakas ang EMF. Gusto ko yung larusan pero hindi para sa inyo. Ano gusto mo para gusto ka sabihin? Kung meron, sige, titik mo hanggang doon sa pula. Yes. Ano gusto mong kala? Sa point kung gaano ka-active ang paramdam dito. Hanggang sa pula. Pakita mo yung lakas mo hanggang sa pula. Titik mo hanggang sa pula. Hindi ko kailangan yung orange, yung pula. Kailangan kong pailawin mo. Di ba? Nag-haamon ka ba? Nag-haamon ka ba ako?
Hindi kita tinatawag. Ikaw ang pumasok dito. Sige, sagot mo, ititig mo yan. Bilang sagot, kung hinahawan mo ako. Kung hinahawan mo ako, isagad mo yan. Kung hindi, tigilan mo. Umalis ka dito. Kilala mo ako? Sagot! Kilala mo ako? Sige, uulitin ko yung tanong. Ikaw yung dumalo dito, hindi na tinawag. Kung hinahawan mo ako, isagad mo yan. Pailawin mo ng sagad. Hanggang dulo. Oo, hindi. Okay. So maliwanag ha? Maliwanag yung sagot mo. Hindi ito nawawala kaya kinailangan itong pigilan ni Sir Ed. First time ko masasaksihan kung paano makipaglaban ng spiritual. What the heck? Mas lalo itong lumalakas nang sinimulan ni Sir Ed ang ritual. Sige. Ano? Ano? Hindi ka ulit. Umalis ka na. Ayun yun, umalis ka na. Umalis ka na. Kaya ako Dito ginawa niya na ang proseso para magtaboy ng mga espiritu at elemento dahil pag tumagal pa ito, isa sa amin ang pwedeng sapian. After niya magawa to, bigla na lang itong nawala. kung sino yung mga kasi magugulat na lang kayo kasi nasa tayo na or may kasama tayo na wait up at moment eh bigla na lang siya sasabi. Bakit may mga ibang elemento na gustong makisali? Sister, bukas ako na nagusan. Sige, malakausap tayo. Kaso, mayroon gusto makisali. Hindi natin pwede i-allow dahil hindi yun yung agenda. Hindi ko agad may dumating ay hindi ang pagpinag. Medyo risky. Kaya parang hindi sa ginagawa ito na laro. Two points kasi you never know kung ano yung ma-encounter. Always. Justin lập tức chuẩn bị tinh thần vì giai đoạn tiếp theo khá quan trọng và đầy thử thách. Chưa từng có ai thực hiện việc này trước đây và anh sẽ là người đầu tiên được sư phụ X thực hiện nguyên thức này. Pinaprepare nila ako ng papel tsaka ballpen. So explain ni Sir Ed sa inyo kung paano ito ginagawa. Gagawin natin ito para ma-enhance yung aking communicative skill skills and schooling. We're trying to gather information and letters as well. Ito po ay information na ipapatuloy na tayo hindi po magkaroon ng special senses. Lumabas na agad ako para makapagsimula na si Sir Ed at para makita nyo na wala itong daya at makikita nyo ang behind the scene habang ginagawa namin to sa channel ni Kuya Bungo. Dito malalaman namin kung konektado ang mapipick up naming mensahe sa mga nagpaparamdam sa lugar na to. Kailangan namin tong isulat sa papel para makumpara, para malaman kung kaya ko ba talaga makaramdam. Ito yung by Sir Ed. So
So mama, uwi na ako. Ayaw mo na ako palabasin. Bakit mo tinulak? Umalis na Ayaw ako. niya ako palabasin. So, sabi sa pinag Dito ako kinalibutan dahil tugma ito sa investigasyon namin kanina sa taas at sa aking mga sinulat. So yung akin guys, yung nakita ko, babae, bata, pula. So, hindi pa kasi ganun ka-enhance yung presentations. Pero yung bata is yung magsasalita. Actually, yung babae, Cherry yung pangalan. Ako sir, sungay. So, ito yung dati na siya. Ito yung sinasabi na umalis na kami, babalik na siya. So, meron din po na nabibili naman sa atin na umalis na kami, babalik na siya. So, sabi sila, hindi nakita ang dalawang English. So, kasi sila ba yung dalawang para nakapunta nila. Sabi ko, isa ko lang hindi ko na nag-usap dahil nila nasa labas na po after ko na ako. So, nag-confirmance po yung paano result. So, mga kasi nila, yung batang babae, yung bata dito na ang Jane. Tapos yung gusto ko na apple. So, apple is red. So, naman so, cherry. So, kasi yung collection. So, kasi hindi lahat ay tayo ng pinigit na nakakili. Pero kung pinigit na yung install, ito na papakita sa iyo or sulat lang sa iyo, ipa-flash lang yung lalabas.